si Mima. So, medyo matagal na kami magkakilala bago mag-eleksyon, nagkakilala na kami. No? Pero hindi kami ganun ka-close. Pero 3 months ago, nilaunch namin yung podcast, yung Abante Bisaya. So kung familiar kayo sa Abante Bisaya, Bisaya at Waray yung lingwahe namin para maabot natin yung mga kababayan natin sa Visayas. No? Tinatalakay namin yung mga programa ng gobyerno, at the same time yung mga political issues sa Waray. So may mga nag-comment dapat Tagalog, pero ang intention talaga ng program para sa mga Bisaya. Nakalulungkot lang, lahat sa atin, mga kaibigan lalo ni Mima, maraming mas close kay Mima kaysa sa akin. Nakalulungkot lang na ganito yung sinapit niya, biglaan. No? Tuesday, magkasama lang kami ni Mima, Tuesday, and then Friday, yun na nga yung balita na pinawihan siya ng buhay. And then ang nakalulungkot din, mayroon din kayo pagtatapos sa kanyang buhay. Yung mga trolls sa social media, puro pa haha-reaction, di ba? Parang pinagkait nila sa magulang ni Mima, yung makita man lang yung pagkadalamhati. Di ba? Parang inakaw nila yung sa pamilya ni Mima eh. Parang ibigay na natin yun eh. Kung balato na natin yun eh. Huwag na natin tawanan yung pagkamatay ng isang tao. Dahil kahit sino naman, hindi magugustuhan yun. Di ba? So, ikwento ko na lang bahagya kung paano ko nakilala si Mima para i-counter-attack natin yung narrative na si Mima ay masamang tao. Si Mima, hindi siya masamang tao. Si Mima ay isang magulang, well-provider ng kanyang buong pamilya. Si Mima ay kapatid na nagpapaaral sa mga kapatid niya, meron siyang anak. Si Mima, hapit sa trabaho eh. Kasi ang nangyayari sa amin, ang broadcast namin, live po yan, 4 o'clock hanggang 5 o'clock. So, 3 o'clock yung call time namin. Imbis na yung 1 hour na yan, parang preparation yan eh. Kung nag-vlog ka, pagre-research, paghahandaan mo kung ano yung mga sasabihin. Si Mima, gusto niya lagi may content, kung baga happy siya sa content. Content tayo ka coffee. Tapos mahilig siya sa TikTok na may filter na. So ako, lalaki, naka-blush on. Diba? Kasi yun yung ginagamit niya eh sa pag-vlog niya. Pero hindi ko siya hinilihan kahit isang beses. Kasi si Mima, mabilis kausap. Kung mga kaibigan ni Mima, hindi mo siya matatanggihan. Kaya, sabi ko, Mima, mag-podcast daw tayo. Ayan, Bisaya. Hindi siya nagtanong. Go na agad siya, kailan agad. Ganyang klaseng tao si Mima. Napakasipag si Mima. Trabaho lang siya ng trabaho. Lagi niya kasi nasabi, no? Ka-coffee. Trabaho lang tayo. Actually, meron siyang exit plan. Share ko na lang din sa inyo, no? Kasi sa politika, sabi, pro-government vloggers, darating yung punto na hindi na tayo sisikat. Darating yung punto na wala nang manonood sa atin. Pinagpaplanuhan niya rin yung exit plan niya. What if si Sara Duterte yung manalo? Definitely, medyo bababa yung engagement, bababa yung views, bababa yung revenue, which is yun ang pinagkukunan natin ng income. Yung online account niya na online Tita Mia, hindi na yung political eh. Kasi exit plan na yun eh. Gusto niya lang lumabas sa politics eh. Kaya kung mapapansin ninyo, yung online Tita Mia na page niya sa Facebook, puro kalokohan na yun eh, puro entertainment na kasi gusto niya na kumawala sa politics. Napansin ko rin sa kanya, yung mga previous weeks, medyo napapagod na rin siya sa politika. Sa totoo lang. Minsan may conversation kami about sa impeachment, pag-uusapan namin. Kasi kung ano yung mainit, di ba? Sabi niya sa akin, ka-coffee, impeachment na naman, pagod na rin siya. Pagod na rin sa politika. Yun lang. Ang gusto ko lang ipaalala sa atin, hindi masamang tao si Mima. Gaya ng pinapalabas ng mga DTS na masama siya at puro love reactions. Mga trolls po yun. Huwag natin agawin yung narrative na si Mima ay mabuting tao, si Mima ay well provider sa kanyang pamilya, si Mima ay mabuting kaibigan. Yun lang po. And gusto ko magpasalamat kay Lamang Claribel, sa mga kaibigan ni Mima. Kahit nasa probinsya, kahit nasa Leyte ang mga kamag-anak niya, hindi siya pinabayaan. Di ba? Yung burol ni Mima, isa yun sa pinaka-idea na burol eh. Pangarap po eh. Yung ganyang itsura, may kaibigan ako nagsabi, yung ganyang setup, millions yan eh. Pangarap niya ng ordinaryong Pilipino na hindi pinagkakaloob sa lahat, pero ibigay ko yan kay Mima. Kaya Ma'am Claribel, maraming salamat po sa Bagong Pilipinas, sa mga kaibigan. Sa Pangulong Marcos. Sa Pangulo, kay sa Social PBBM, kay Lapong Sandro, sa lahat ng mga senador, sa lahat po ng tumutulong, nabigay natin yung kahit man lang huling regalo natin kay Mima. For sure, kung nakikita niya to, masaya siya. Kaya maraming salamat po sa inyo. Thank you. Kasi po talaga ni Jay Bagdos, hindi po talaga ako sanay magsalita sa harap ng madaming tao. So siguro yung iba sa inyo, alam na yung naging issue before.
Nalig si Mima sa akin, and then nalig ko sa kanya. Nakakashock yung nangyari. Hindi ko talaga expected na hantong sa ganito. Isa sa pinakamasakit sa buhay ng isang tao ang magsalita ng ganito sa matalik ng kaibigan. Hindi ko akalain na dito magtatapos yung lahat. Yung mga iba na masaya dahil nawala ng buhay, yung isa sa mga kasama natin. Tayo kasi, hindi kasi tayo katulad nila. Na kapag sa kanila, na mahanay, may nawawala, minsan ang sinasabi natin, sana yung haliluwa makarating sa langit kahit masama yung tao. Pero sa kanila iba masaya sila kapag nakikita nila na yung tao na kalaban nila sa politika, kalaban nila sa pananaw, ay namamayapa. Kasi alam naman natin lahat na si Mima ay tinik talaga sa lalamunan nila. Hindi nila kinakaya kapag nagsasalita si Mima. Nakakalungkot lang kasi nabawasan tayo. Pero gaya nga nung sabi ni Boss Mike, hindi tayo nabawasan, mas mag-multiply pa tayo. Kasi yung pinagalaban natin sa katotohanan. Sa katotohanan, yung tao na sinusuportahan natin, minsan hindi nagsalita ng masama laban sa iba. Kaya nga, Mima, masakit man para sa atin, para sa amin, para sa lahat. Yung pagkawala mo, yung mga sandali na nakasama kita, nakausap kita, nakainuman kita, nang tayong dalawa lang. Lahat ng yun ay para sa akin ay isang magandang alaala lang. So, yun lang.